Kapagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 7, tuig 2024. Good morning partner no. So atong sugdan ang atong tulumanon sa pagtan-aw unsay mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Integration of databases needs 50 million. Grabe kasi partner, walay introduction sa super balita, lancha misilaob, unom patay. Sa The Freeman, fishing boat catches fire, 6 dead, 6 rescued. Sa pamantalaang Banat News, fishing boat na sunog, unom patay, dunay miulbo samtang giayo ang usa sa mga makina. Sa The Philippine Daily Inquirer, foreign crime rings, local polls backing Pogos, win. Sa The Philippine Star, China has backed Philippines maritime zone according to Carpio. Sa The Manila Bulletin, we are not waging war. Marcos, PH just boosting its external defense capabilities. Og sa Tempo, tragedy at sea, 6 die as fishing boat catches fire in Cebu. Maukadto ang mga nagunang balita sa atong mga lokal ug nasyonal nga mga pamantalaan. Ug sa di pa nato makalimtan partner no, ato sa i-introduce atong mga kaugalingon. Sa nga ni Malu Indocanto Tabar, ako si Crystal Joy Filerca. Og ako si Attorney John Destacamento. Og karon partner, while waiting sa atong weather update from Pag-asa Mactan, ato usang palabyon ang pipila ka mga pahinumdom. Stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Partner mo nagkabantay kano nga murag nagdag-om gid sa gawas no nya. Kilom-kilom na sad partner. So karon atong taon partner unsa ka atong weather update karong adlaw?
Good morning, Sir Jomer from Pag-asa good morning. Mactan. Good morning sa tanan og sa aton tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto sa kasadpang sa Luzon ug sa Visayas. Atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati na panagsama panganuron, nanto na sa madag-umo na kalangitan og nay mga patak-patak na mga paguwan ug kini ma-localize na mga thunderstorm. Padayon ta mag-monitor sa mga issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawan ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 33 degrees Celsius, natay forecast maximum heat index maabot sa Cebu ng 41 degrees Celsius. Adlaw mo sa alas 6:04 sa hapon, dagat mo tao alas 10:43 sa buntag, buhunas unya alas 6:27 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:11 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Clarino. Sir Jomer. Yes, good morning. Sir Jomer, si Attorney Johnny, sir. So, Yes, sir, nakabantay ko nga ganina ang kilom-kilom siya tan-awon, murag naabag hapon ang ongoing babag hapon, Sir Jomer, ang haze nga caused by the volcanic eruption sa Cebu. So, ato i-clarify, no, not yet concluded pa kung ang haze diri sa Cebu is gikan sa Mount Canlaon, but Okay. ang atong observation data diri is napay observe na light haze as of karon, and kining atong pagdag-om is localized thunderstorms sa Masinati sa central part of Visayas. Okay, so makatabang ba ang pag-uwan-uwan, Sir Jomer, nga para madilyut ning haze? So naay mga study na inana, pero we have to confirm pa actually kagabi na uwan kusog, pero naapay gahapon observation na light haze. Okay, thank you so much, Sir Jomer Eclarino, gikan sa Pag-asa Visayas. Good morning and thank you ninyong tanan diha, sir. Ay, si Pensa, salamat, good morning. Ug karon partner no, atong sutaon ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Naguna sa atong mga balita, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mohatag og hinabang pinansyal sa mga naapektuhan sa pagbuto sa Bulkang Canlaon sa Negros Oriental. Mubalor kini og 6 milyones ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Shiriza May Uy. Muhatag og 6 milyones ka pesos ka cash assistance ang dakbayan sa Sugbo ngadto sa unom ka mga lugar nga grabing naapektuhan sa pagbuto sa Mount Canlaon. Kini magipahibalo ni Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office Head Harold Alcontin tungod kay ang maong mga lugar mao'y grabing naapektuhan sa pagbuto sa nasgutang bulkan. Ang lima naglangkob sa Canlaon City sa Negros Oriental ug sa habig sa Negros Occidental, mao ang Bago City, La Carlota City, La Castillana og Moises Padilla. Hinungdan nga may rekomendar og 6 milyones ka pesos nga cash assistance sa Alconten sa kagamhanan sa dakbayan, ilabi na sa mga nasinati og katalagman ang maong mga lugar nga halos natabunan og mga abog ug laharmad ang maong mga lugar. City sa Negros Oriental is 2 million o nya 1 million ang pagpat sa Occidental. Ang rekomendasyon sa Disasters Office aprobado usaba ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug kini dili mosupak kung dugangan pa unya sa konseho sa dakbayan. Sa nasayran libuan ka mga residente sa isla sa Negros ang naapektuhan sa pagbuto sa Bulkang Canlaon niadtong Lunes. Minimum na nating halina, pamimili pa doon. Shiriza May Uy, CCTN News. Samtang Visayas Disaster Resource Center sa DSWD nakapadala na og 30,000 nga food packs ngadto sa mga apektadong pamilya nunod sa pagbuto sa Bulkang Canlaon. Aniya ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Dinhi sa Visayas Disaster Resource Center sa Department of Social Welfare and Development na busy na sa pagpack sa mga food packs nga ipada alang sa mga nabiktima sa pagbuto sa Mount Canlaon sa Negros Oriental. Sa niaging mga adlaw nakapada na usab ang DSWD ug moabot sa 30,000 ka food packs. 20,000 niini ang alang sa mga naapektarang pamilya sa Negros Oriental, samtang 10,000 ka relief goods ang gihatag sa naapektuhang pamilya sa Negros Occidental. Nibuto ang Mount Canlaon niadtong Lunes sa gabii. Sa kasamtangan
kasamtangan mokabat sa 317 ka individual gikan sa 90 ka pamilya nga nagpuyo sa 5 ka apektadong barangay ang anaa karon sa evacuation centers. Gawas sa naapektaran sa pagbuto sa Mount Canlaon, ihatod usab ang ubang food pack sa mga naaprubahan nga request gikan sa local government unit sa Visayas ug Mindanao. Si Eni Coyos, ang admin officer sa VDRC DSWD, nagkanayon nga matag-adlaw ang ilang repacking kung adunay supply sa bugas isip pagpangandam na sa bisan unsang mga kalamidad o emerhensya. Matud ni Coyos, 300,000 ka family food packs ang mahimong mapondo sa ilang warehouse. We are preparing for not only for Canlaon, for the whole Visayas and Mindanao man nga regions. So much more pa mong i-prepare, so kaya ra na mo sila i-supply kung na sila ikinanglan na family food packs or relief goods. Apil ay Mindanao sir mo? Yes, ang Visayas Disaster Resource Center para man siya sa hub nga para response sa sa Visayas and Mindanao regions. Ang matag family food packs adunay sud nga 9 ka kilo nga bugas na po kadilata, tagtunga nga dosena sa Energen ug kape. Sa kasamtangan moabot sa 124 ka individual nga mga cash for work ang nagpack sa mga relief goods. Apan ang kuwang pa kini tungod nagkinahanglan sila og 180 ka mga repackers. Which is ang atong request is abot pa na siya og 180. So napatay mga kulang. Nagpundo midaan og mga food packs before pag yun may tabo ang mga calamities. So not get the required persons, but karon since na ay disaster, nag-increase ta og workforce para masuportahan tanan ang atong mga requirements diri. Abli usab sila sa mga gustong mo-volunteer sa pagtabang pag-repack. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, Department of Health 7 mipahinumdom sa katawhan nga magmatngon ug mag-andam ning panahon sa La Nina. Kini aron nga makalikay sa managlahing mga sakit nga dala sa hugaw nga tubig. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong gideklarar na sa Pag-asa ang panahon sa tig-uwan ug pagbantay sa La Nina phenomenon. Mipainumdom ang Department of Health 7 sa publiko nga mag-amping ug magmatngon aron kalikayan ang mga sakit may labot ang bating lakat sa panahon. Gawa sa naandang influenza-like illnesses ug ubang sakit panahon sa ting-uwan, hayan gibantayan sa DOH7 ang leptospirosis. Sa ilang ihap gikan Enero hangtod Mayo, ana sa 37 ka mga tawo ang nataptan sa sakit nga leptospirosis. Apan upat kanila ang nakalas na og nagagikan sila sa Sugbo ug Negros Oriental. Mitambag si Dr. Ronald Jarvic Buscato sa DOH7 nga isiguro ang kahinlo sa palibot ug sa panglawas sa higayong masinati ang mga pagbaha. Posibleng mutapot sa lawas ang kagaw nga nagdala sa leptospirosis sa higayong mahumod o mainuman ang tubig nga naisagol nga hugaw gikan sa kahayupan. So posible na nga magbaha atong lugar, no? Or meaning musaka ang tubig. So ato lang buhaton i-make sure that we maintain sanitation and cleanliness in our area. Maura magig na atong mabuhat. Dili usab ka kumpiyansahan ang sakit nga diarrhea tungod sa tinubdan sa tubig ilimnon. Mao mipainumdom ang DOH7 nga kung dili man afford ang pagpalit og mineral water, mayong pabukalan ng tubig o nagamiton sa pag-inom o pagluto. Of course, di man gid na nato malikayan nay uban nga dili kaya nga palit atong bottled water, no, or mineral water. So ato aga pong i-practice ang katong pagpabukal, no, sa atong mga inonon nga tubig. Kailangan man ang paglunop sa mga lugar nga dunay risgo. Mitambag usab ang DOH7 sa mga residente nga mobakwit na dayon. Labaw pa sa tanan, kinahanglang maminaw og mutuman sa mga mando sa hingtungtang otoridad aron magpabiling luwas bisan pa man sa kakuyaw. Gian Navarro, CCTN News. Samtang Department of Social Welfare and Services sa Cebu City Government mipahibaw nga adunay kapin 26,000 nga PWD sa syudad. Giklaro sa DSWS nga kadto lang mga rehistrado ang makadawat og ayuda. Ang kasayuran ihatod ni Shuriza May Uy. Giklaro sa Department of Social Welfare and Services sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga dunay 26,159 nga rehistradong mga persons with disability kun PWD sa syudad. Apan moabot lang nga to sa 14,174 lang nga PWD ang rehistrado nga makadawat og financial assistance gikan sa syudad ug ang 11,985 dili kwalifikado. Gipasabot ni Portia Bismayor ang OIC sa DSWD nga sagad nga gipanghatagan nila og cash assistance mao
ra ang mga nakarehistro og 2013 o nakabutar sukad pa ni atong 2013 na paubos. Apan padayon pasab ang assessment sa DSWD aron nga mas daghan pa ang matagan og base usab sa ilang mga disability sa tawo. Gawasab niini nisugyot ang Cebu City Council nga kung mahimo usbon ang kinatibuk-an nga ID nga dunay mga QR codes ug mag-validate kung tigdawatan og cash assistance gikan sa syudad o sa gyud kad PWD. Samtang gihimakak sa upat ka personalidad ang pasangil nga pagpamaligya og PWD atol sa executive session kaganinang buntag human nga gipatawag sila sa konseho. Kini mao silang Serge Girmundo, Jan Tolentino, Gigi Laurel ug JR Cam nga pulos anaa sa opisina gisuspended Cebu City Mayor Michael Rama. Hinungdan nga paimbestigaran ni sa Cebu City Legal kung adunay kamatuoran ang paghimakak sa upat apan kung mapamatud-ana nga namakak pasakaan dayon kini og kaso. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Unom ang nakalas human nasunog ang gisakyang fishing boat sa kadagatan sa Dakbayan sa Naga. Nasuta sa Coast Guard nga nabuto ang iyang makina samtang naglawig. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipalaw man na karon sa Philippine Coast Guard ang investigasyon bahin sa pagkasunog sa sakyan ng pandagat sa kadagatan sa Dakbayan sa Naga niadtong Miyerkules sa gabi. Nisangput kini sa kamatayon sa unom ka mga tripulante apan na rescue ang laing unom human daling miresponde ang mga otoridad. Mubiyahe sila paingon sa daan bantayan human sila milarga gikan sa Masbate sukad niadtong Hunyo 2. Nasuta sa pasiun ng pagpakisusi nga naghinahinay sa pagbiyahe ang baroto nga FBCA King Brian sakay ang 12 ka mga tripulante human nga nagkaproblema ang makina. Gimaneho sa boat captain nga si Mark Anthony Suliano ang mong barko og nasuta sa Coast Guard nga nibuto ang mong makina sa diyang gisuway sa pag-ayo. Miresponde dayon ang mga sakop sa Coast Guard Station Naga. Philippine Navy apil na ang DRRMO sa syudad sa Naga aron pagkontrolar sa kayo og napaong ra kadugayan. Matud sa Coast Guard District Central Visayas nga nadugay ang pag-recover sa tanang mga nakalas tungod sa bating lakat sa panahon ug bawd ang dagat. So, nagtali mi. Sa pagtali namo, naabot siya 12 crew. So, we verify again sa captain kung pila jud sila kabuok na crew. So, around 3 a.m. i-interview na mga captain. So, ana siya na 12 daw sila na crew. Maybe na sa trauma siguro or tragic event nakaingon sa 11. Gidala na sa punerarya ang unom ka mga patayng lawas diin ana sa 18 anyos hangtod 41 anyos ang pangidaron. Samtang giatiman na sa tambalanan ang mga nakaluwas na apil na ang mismong kapitan sa sakayong pandagat. Apan ang usa nilang kauban nakahiagom og 3rd-degree burn tungod sa pagbuto sa makina. Ipaubos sa subsub nga investigasyon ang gidangatan sa mga mananagat ingon man ang mismong sakayan. Kini aron masuta kung adunay bay kalapasang naangkon ang mga grupo. May pahinumdum ang Coast Guard District Central Visayas sa ubang mga barko o sakyanan ng pandagat nga isiguro kanunay ang kahimtang sa mismong sakyanan aron makalikay sa risgo. It's very important to check every part of the vessels po before maglayad sa kung asa mga ito po. Gian Navarro, CCTN News. Maukadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kagahapon sa Sayre 47. Partner, muragdaghan patag mga isyu nga kinahanglang tukiuno pero kana sa atong pagbalik. So ato sang palabyon ang pipila ka mga pahinumdum. Stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Partner, sa dili pa kita maghisgot og mga pipila ka mga issue, karon di ay ihatod sa katapusang pahulayan si Sir Manny de los Santos Rebacal sa Golden Heaven sa Binaliw, Cebu City. Kabalo man ta partner nga si Sir Manny mao ang original nga anchor diri sa atong programa karon, ang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Og ang CCTN 47 partner gipanguluhan ni Tatay Dudong Limchua og Nanay Diana Limchua ni pahigayon og misa para kay Sir Manny. Padayon sa imong panaw, Sir Manny, og aniya ang among gamay nga giandam nga pagsaludo alang kanimo. Bread broken and
and servant manner may be gathered into the company of your chosen ones. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. Job answered and said, "Oh, would that thy words were written down, would that they were inscribed in a record, that it with iron chisel and with lead they were cut in the rock forever. But as for me, I know that my vindicator lives, and that he will at last stand forth upon the dust. Whom I myself will see. This is God's way of telling the family, as what His name means, Emmanuel, God is with us. God is with us in the presence of the consoling presence of the community, the people of God. I think many of us, I think most of us, if not all of us, know Alexander the Great. Alexander the Great, the great king of Macedon. He was able to conquer a lot of kingdoms, putting all kingdoms under his domain. Si Alexander the Great, he died at the age of 33. And before, bata kayo, 35 mong koron. Pero kung edad, mundo ko mga tatay, dapat 10 years younger ko. Pero, hindi ba ko, mura ko 40, pero 35 pa ko. 33 years old. He died at the age of 33 years old. The scholars would say he died because of typhoid fever or malaria. But before Alexander the Great died, he had 3 wishes. Sabi siya, when I die, put all my treasures on the road, on the way to my grave. That was the second instruction. Then the third one, he said, when I die, let the people see na iyan ko ng mga kamot, empty-handed. And so he was asked by his companions. He was asked, tingnan mo man, kung sa may rason. Number 1, he was
Alexander the Great to tell the people, diba, instruct the doctors to carry my coffin, to tell the people that doctors cannot save lives. And then third, empty hands. Allow the people to see. Magawas ba ito tayo sa coffee? Allow them to see my empty hands. So the people will realize that I came here on earth, I was born with empty hands. I will also go back to the Lord with empty hands. Si Alexander the Great, yes, he was a king, but he was also a poet. He was great. Before us is a great man, Sir Manny. I was told earlier, Sir Manny is one of the pillars of media there is a Cebu. Magsisibya sa pulo. The man before me is a great man. And just like Alexander the Great, he has a message to tell us. That is a blessing kung makapangandang sa atong kamatayan. Second, Sir Manny wants us to be reminded that everything we have here on earth will be left behind. What we can carry in our journey to God is the love and the compassion and the mercy that we have shown to our sisters and brothers. Di na po madala kung hindi madala. Gusto rin madala ko dito sa Ginoo. Ang kaayo na atong ipakita sa atong isipin. Ang kalupoy na atong ipakita sa atong isipin. Third, empty hands, connected with the second one. Sir Manny wants us to be reminded that yes, anita ni kalibutan na empty hands. We will also go back to the Lord. And is a hand that is ready to accept something. Before, when we started the Mass, I said, this is we thank the Lord for the celebration of life, for the gift of life. But death also is a gift from God. Death is a gift from God. Because no one can go to heaven without passing through death. So it must be a gift from God. The gift of life that God has given to him. But let us also celebrate the gift of death that God has given to our brother Manny. Basta way Ginoo, walay dili na sa langit. Heaven is a person. Heaven is God. And I think that is a good, pangalan din sa iyang parents ba? Emmanuel, the God who is with us. Right, that we thank Mother Mary. Love for Sir Manny. And so before we proceed in our Eucharistic celebration, may I ask our choir to sing a Marian song. Let's thank our Blessed One. Show
Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For as one alone he accepted death, so that we might all escape from dying. As one man he chose to die, so that in your sight we all might live forever. And so in company with the choirs of angels, we praise you and we join, we proclaim. Eat this bread, drink this cup, come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in me and you will not thirst. I am the bread of life, the true bread sent from the Father. Eat this bread, drink this cup, come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in me and you will not thirst. Your ancestors ate manna in the desert, but this is the bread come down from heaven. Eat this bread, drink this cup, come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in me and you will not thirst. Eat his flesh and drink his blood, and Christ will raise you up on the last day. Eat this bread, drink this cup, come to me and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in me and you will not thirst. If we believe and eat this bread, we will have eternal life. Eat this bread, drink this cup. Receive his soul and present him to God the Most High. We commend our brother to you, Lord, now that he has passed from this life. May he live on in your presence, in your love, in your mercy and love. Forgive whatever sins he may have committed to you and witness. We ask this through Christ our Lord. Amen. May the angels lead you into paradise. May the martyrs come to welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem. Amen.
love of Jesus our Lord. Father Dodo, Wendy, Mama Lou, and everyone here from CCTN family. We really appreciate you coming here. And I know my dad will be very happy because he's very comfortable with the CCTN family. We really thank you all. We thank you very much. Mga kaigsuunan ang misa nga gidalit sa CCTN family ngadto sa kang Sir Manny niadtong Martes. Yes, so atong nakita partner no nga emotional gyud ang pamilya o ang mga pamilya pod ni Sir Manny diri sa CCTN 47 kay syempre partner mo taas-taas pod nga tuig ang dekada gyud partner. Yes, ang iyang pagsepanerbisyo diri sa CCTN. Og sa akong nadungog katong pagkuan partner pagmisa nga kana si Sir Manny is one of the pillars of the media diri sa Cebu. So kanang kuan gyud nga at the age of 80 or 81 na si Sir Manny, so taas sa kayo partner no nga
kanang sa iyang katiguangon nagpabilin nga kanang ni serbisyo gud gyapon siya isip anchor diri sa Hello Cebu, and kana marag maka-reflect ta partner no nga grabe iyang passion for journalism. Because actually kita mga partner mga new generation man gyud ta of journalists diri sa Cebu, and then sa ako I also teach I also teach communication students partner no, and then ako jung isulti sa ilahang dili lalim ang trabaho sa usa ka journalist. Yes. Questionon nimo usahay imong kaugalingon kung para ba gyud na sa imuha, especially kung makahibaw ka nga pila lang, this is not the most lucrative job in the world, and then you have some families to feed, so dili jud siya usahay maka enough para sa imong, but kani mga tawo nga mulungtad og inaani ka dugay sa industriya, it's not only murag nahimo na gyud nila nga passion, and that is what Sir Manny was. Yeah, so sa ako partner no nga nahimamat nako si Sir Manny last year during my internship years diri, and actually kanang wala mag-set up pa mi og mga cameras diri mo tabang mi pag-framing nya na si Sir Manny diri, and sa akong nahibaw-an partner kay si Sir Manny is mulingkod na siya diri partner. Prepared na siya partner unsa iya mga paghisgutan, unsay mga issues nga kinahanglang tukion, so it serves as an inspiration to me partner nga kita as mga newbie diri sa media industry nga kanang saluduhon nato ang usa ka Sir Manny kay kana partner more siya atong i-look up ba nga kita as journalist responsible ta unsay atong isibya sa katawhan, so dapat kita kay kanang knowledgeable ta unsa atong mga pagahisgutan. Mao na, so ang sense of professionalism gyud ni Sir Manny maoy number 1 nato nga may numduman kaniya kung panimamalo nga ready kayo siya everyday nga mo come sa mo ari sa set, kay baw na siya unsay iyang mga ipangsulti, unsay mga isyu nga pang duki-duki, pang ipang tuki-tuki, so may unta nga nindot siya nga kapanaminan sa nato partner no nga isip kita aspiring journalist or journalist nga gusto mo alagad sa mo manamin sa iyahang nahimo alang sa atong industriya. So daghang salamat Sir Manny sa makausapa. Thank you Sir Manny. Ang imuhang CCTN family sir nagampo og nang hinaot sa imong hingpit nga pagpahulay, og sama sa imong giingon kada adlaw dinhi sa Hello Cebu. God bless us all. Okay, so wala naman tay igong oras partner no atong tan-awon ang pulong og kinabuhi nga giandam ni Tatay Dudong Limchua. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Ang balaang kasulatan naghulagway ka nato kung unsa gayud ang katuyuan sa kinabuhi sa tao sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Way kapuslanan ang tanan kung ang tao magpakabuhi alang lamang dinhi sa kalibutan. Mao kini ang tinuod nga kalugan sa kinabuhi. Ang atong hatagan sa dakong pagtahod o paghigugma ang Ginoo. Ug tumanon ang iyang mga sugo kay human sa atong tahas dinhi sa kalibutan, kita matubang kaniya sa adlaw sa paghukom. Busa ang atong tingwaon mao gayud ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo aron paghatag kaniya og kahimot. Sa Juan 6:27 nag-ingon, ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga magdunot, kundili sa kalanon nga mulugtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kini ang atong himuon nga tuyo ug tumong aron dili makawa nga atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Aron dili kita mahisama ni atong pasumbingay ni Hesus sa dato nga buang-buang nga atong mabasa diha sa Lucas 12:13-21. Tungod kay daghan naman kayo ang iyang abot, nagtukod siya dakong kamalig aron dito tigumon ang tanan niyang kaptangan. Apan ang Diyos mingon kaniya, oy buang, nini gayong kabiyona, ikaw mamatay. Sa Juan 12:25 nag-ingon, ang magmahal siyang kogningong kinabuhi, mawadaan hinuon nini.
apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi ining kalibutana magpatunhay nini alang sa kinabuhing dayon. Mo kini ang pulong nga maghatag kanatong giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nangitong amahan, karon nga nasayod na kami kung unsay among katuyuan dinhi sa kalibutan, kami nag-ampo nga imong tabangan sa among mga paningkamot nga makatuman kung unsay imong kabubuton kanamo. Hatagi kami sa grasya nga kami magmadaugon gayud sa among pagkigbisog sa yawa aron kami magpuyo nga balaan dinhi sa imong hinimong kalibutan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dudong Limchua mao'y nagtapos sa atong tulumanon ato sang pasalamatan ng Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dudong Limchua. Dagang salamat Sir Dennis Tabar among news manager uban ang mga kaubana namo sa TOC sila Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Ma'am Joanne, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Dagang salamat. Wala na gud tay igong oras partner no, manamilit na lang ta. Ako si Crystal Joy Filerca. Ug ako si Attorney John Destacamento. Salamat sa inyong pagpakiguban namo karong buntag sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag.